Nasunog ang opisina ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa NIA Road, Barangay Piñahan, Quezon City, malapit sa EDSA Kamuning MRT Station. Bandang alas 12:50 ng tanghali, unang naitala ng Bureau of Fire Protection o BFP ang sunog at agad itinaas sa ikatlong alarma matapos ang ilang minuto. Habang patuloy na nilalabanan ng mga bumbero ang apoy, marami na ang nagtatanong, simpleng aksidente lang ba ito o may mas malalim na dahilan? Ang nasusunog na gusali ay sinasabing isa sa mga tanggapan na may kaugnayan sa mga dokumento ng ilang flood control projects, mga proyektong naging sentro ng kontrobersya nitong mga nakaraang buwan. Kamakailan lamang, nabunyag ang umano'y mga irregularidad sa mga flood control projects ng DPWH, kung saan bilyon-bilyong piso ang pondo na hindi malinaw kung saan napunta. Sa ilalim ng mga nakaraang administrasyon, iniulat na may mga ghost projects o proyektong pinondohan pero hindi naman natapos, at may ilang contractors na paulit-ulit umanong nakakakuha ng pabor sa bidding. Naging laman din ng investigasyon ng Senado ang issue, matapos mabanggit sa ilang ulat na may mga koneksyon umano sa mga kilalang personalidad sa politika. Kabilang na ang mga pamilyang may kontrol sa ilang kumpanyang sangkot sa flood control contracts. Sa gitna ng lahat ng ito, umalingasaw ang tanong kung bakit tila mas nabibigyang pansin ng DPWH ang flood control kaysa sa mga esensyal na proyekto tulad ng pagpapatayo ng mga silid-aralan. Bagay na kamakailan lang ay ikinadismaya ng Department of Education matapos matuklasang 22 classrooms lamang ang natapos ngayong taon. Ngayon, habang nasusunog ang gusali ng DPWH, marami ang hindi mapigilang magduda. May mga nagsasabing baka may mga dokumentong nasunog na may kinalaman sa mga kontrobersyal na proyekto. Wala pang opisyal na pahayag ang DPWH o BFP kung ano ang sanhi ng sunog, ngunit umaasa ang publiko na lalabas ang buong katotohanan. Sa mga ganitong panahon, ang tanong ng marami, aksidente lang ba ito, o may gustong itago?